Ang ating ebanghelyo ngayon, Sabado, Abril 6, ay hango sa sulat ni San Marcos, chapter 16, verse 9 to 15. Maagang maaga ng unang araw ng linggo matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. Nagpunta si Maria Magdalena sa mga taga-sunod ni Kristo upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit iba ang kanyang anyo roon. Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari, ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay sulat ni Brother Bernie Marco ng Family of God's Servants Community. Ano ang tugon mo sa panawagan ni Jesus? Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay isang hindi kapani-paniwalang sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kung kaya naman, hindi kaagad naniwala ang mga unang nakakita sa kanya pagkalipas ng 3 araw nang siya ay ipako sa krus. Maging ang 11 alagad ay hindi rin naniwala agad nung siya ay nagpakita sa kanila. Ang misyon ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao." Ngayon, kagaya ng 11, tayo ay inaatasan ni Jesus na ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Ibig bang sabihin ito ay kailangan nating umalis sa ating mga tahanan at iwanan natin ang ating mga pamilya at ating mga trabaho? May ilang mga tao lamang ang magaling magsalita at di marami ang may kakayanang tumayo sa harap at ipangaral ang magandang balita. Marahil ang panawagan ni Jesus ay pangaral natin ang ebanghelyo sa pamamagitan ng ating araw-araw na pakikisalamuha at pakikitungo sa kapwa. Sa paraan ng ating pag-ibig at pagpapatawad sa isa't isa, sa pag-aalaga ng mga may sakit at sa pagpapakain ng mga nagugutom, sa pag-unawa at pagbibigay natin sa mga dukha at sa mga naliligaw ng landas. Tayo rin ay tinatawag ni Jesus na ipamuhay ang ebanghelyo sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Ikaw, kapatid, ano ang tugon mo sa kanyang panawagan? Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng matibay na pananampalataya at lakas ng loob na ibahagi at ipangaral ang inyong magandang balita sa maraming tao. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.